Royal Blue Sapphire. Napakahirap hanapin. Napaka-rare. Ang ganda. Sinlaki na siya ng kuko ko. Kunti na lang. Sana sa mga ka-TH ko dyan, makakakuha ko. Maging bilang inspirasyon sa inyo ito ng treasure ay totoo. Magandang araw mga kuha. So ito na mga kuha, no? Nag-vlog ako ngayon kasi meron akong gustong ibahagi sa inyo sa mga ka-TH natin dyan na naghahanap. Sana maging inspirasyon nyo ito sa paghahanap ninyo, no? Huwag kayong maniwala sa iba na ang treasure ay hindi totoo, no? So totoo talaga mga kuha. So ito na gumawa ko ng video dun sa mga collection ko na bihirang mahanap, no? Isa lang ito sa mga collection ko na dapat ninyong makuha na ng inspiration, no? Dun sa mga ka-TH natin. So huwag kayong maniwala dun sa mga tao na sinasabi nila na hindi totoo ang treasure. Dahil totoo po talaga. So ito yung patunay mga kuha ay papakita natin sa inyo pagkatapos ng pagsalita ko na to. So magandang inspiration to sa inyo mga kuha kasi itong mga na nakuha ko, no? Bali iniwan ko to sa akin kasi para meron akong collection. Naaalala ko yung mga pinagdaanan ko, kaya ngayon ibinabahagi ko naman yung kaalaman ko. So ito mga kuha, panoorin nyo at sana maging inspiration nyo ito sa inyong paghahanap ng treasure. Ayos! Eto mga kuha, no? So mayroon lang akong ibabahagi sa inyo. So dahil may nagtatanong kung may nakuha ba talaga tayo o wala, so mayroon pa akong sample dito na hindi makikita sa Pilipinas na isang gemstone kung nakukuha lamang ito sa ibang bansa. So hindi natin kayang bumili nito kung hindi natin siya nakuha sa treasure. So ito ay isang blue sapphire, no? Ito yung isang klase ng blue sapphire na tinatawag nilang royal blue, no? Ito yung first class na blue sapphire na nakuha natin sa pag-treasure hunting natin. So ito mga kuha, hindi pa napapansin na malaki po ito at sinlaki niya na yung kuko ko, no? Yan mga kuha, dudugtong natin sa kuko ko. Yan, no? Kunti na lang magsinlaki na sila ng kuko ko, no? So ito mga kuha ay hindi ko pinagmamalaki kasi ito ay pinapakita ko para ma-inspire naman yung iba maghanap, no? Marami itong kasama pero ito na lang yung natira sa akin at yung iba ay pinaghati-hatian namin. So ito ang tinatawag na blue sapphire, no? May ruby pa sana ako kaso lang ito lang isa sample ko at yung isa, no? Siguro mga dalawang isample ko sa inyo. So kung titingnan nyo mga kuha, ito ang royal blue sapphire, no? Napakaganda mga kuha, no? So bihirang-bihira ka makakita nito sa isang tao kung hindi ka isang milyonaryo, no? Kadalasan nakikita mo rin sa mga blue sapphire ay yung parang dark blue lang, pero ito ay tinatawag nilang royal blue. Ito yung first class na blue sapphire. So pinatingnan ko na to at namangha sila kasi bihira lang talaga makita to. So translucent ito mga kuha, no? Tingnan natin, translucent to.
Ayan yung sample kong flashlight. Ayan o. Translucent siya makakuha, no? So, isa siyang translucent na gemstone, no? Blue sapphire siya makakuha. Royal blue na blue sapphire. Ang karat nito makakuha ay umaabot ng $1,000 to $2,000 ang per carat nito. So, birang-bira ang makakuha nito. So, hindi ko pa nabibitawan ito makakuha kasi hindi ko pa kailangan yung malaking halaga. So, kaya pa naman, no? So, may mga source pa naman tayo. So, in time, siguro makakuha, bibitawan ko na to sa tamang panahon, no? So, ito makakuha, no? Binahagi ko lang sa inyo kasi sa mga basher dyan, no? Pasensya na kayo dahil isa lang pinapakita ko ngayon. So, hindi magkakaroon ng isang Pilipino nito ng blue sapphire kung wala kang malaking halagang pambili. So, lahat naman tayo magkakaroon nito kung may pambili tayo, no? Pero kung wala tayong pambili, napakahirap. Hindi nito makikita dito sa Pilipinas kasi sa ibang bansa lang ito mostly nakikita. At napaka limitado lang ang source nila dito, ang stock nila dito, no? Hindi ito madalas nakukuha. So, tingnan natin ulit. Ayan makakuha, so, medyo layuan lang natin konti. Ayan. So, isa siyang royal blue sapphire, no? So, may nagtatanong sa akin kung nakakakat daw ito ng buti. Oo, makakuha. Kayang-kaya niyang ikat yung buti nito makakuha. Siguro, kasing tigas lang sila nito ng diamond, pero mostly yung diamond kasi sobrang tigas talaga. No, siguro ito ay nasa 7 to 8 yung grade niya sa tigasan, pero yung diamond kasi is na 9-10, no? 8, 9, 10 yung tigas ng diamond na yun. So, ito ay nakuha ko noong 2006 pa. Matagal na panahon na. So, itatago-tago ko lang ito hanggang sa in time na pili ko na siyang isubasta. So, ang pangalawang papakita ko sa inyo ngayon makakuha ay itong perlas na to, no? So, hindi kadalasan na nakikita ang perlas na ano siya yung parang cultured. So, ito hindi cultured to makakuha. Ito ay talagang sa talaga sa mga shell talaga, no? Ang tawag nila ito is barok, no? Pero maganda nito makakuha, hindi ito siya perlas na sa dagat. Ito ay perlas sa ilog. Nakita niyo yung mga green na yan, no? Dahil perlas siya ng dito sa ilog. So, isa rin sa mga tinago ng hapon ito makakuha. Ito ay siguro napakamahal ngayon, no? Tawag nila ito is baroque pearl, no? Ito yung tinatawag nila na sa sea pearl ba? Yung sa river pearl, no? So, bihirang-bihira makuha ito. So, ito ay nakatali, ay parang siya ba yan, no? May butas siya. So, kasama to sa makakuha, no? Tinago-tago. Barok siya. So, ito ay tingnan mo yung makakuha, yung pin niya.
Yung lumang-luma pa talaga. So, ano yan? White gold siguro to. So, ito, kadalasan talaga nakikita rin to sa mga river, pero napakabihira, no rare. So, hindi talaga siya bilog pag nakita mo siya. Kasi, ano to parang napaka ano naman pagkagawa nito, kasi may mga green siya, no? At talagang ito talaga yung sa ilog na perlas. Pinatingnan ko na rin ito makakuha. So, gusto nilang bilhin ito pero ayaw ko. Hindi ako pumayag. So, mga naiinis dyan, no? Huwag na kayo mainis. Dahil, simpleng tao lang kasi ako eh. Hindi ako yung showy na pag nakakuha basta-basta na lang bigla ka na lang yaman. Hindi, tumulong po tayo at magtulong po tayo sa ating kapwa. So, testingin natin sa ilaw kung translucent din mo siya. Yan mga ko, no? Translucent talaga yan mga ko. So, ganyan yung pag-test ganyan yung tingin ng perlas mga ko. Yan. So, ang bawat isa nito makakuha siguro talagang malaking halaga. Pero dahil inisa na lang siya sa isang tawag nito is barok. Mga puti nito, gustong-gusto nila ito. Lalo na kapag itong original na perlas. Kasi kapag cultured kasi makakuha ay bilog lahat yan. Walang ganyan. No? Pero yung barok kasi, ako may mga ano pa siya. No? Ganyan siya. So, yan ang barok. Yan ang tunay na perlas makakuha. Makakuha. Actually, naputol ito makakuha dinugtong ko lang dito. Kasi marupok na yung itong tali na ginamit. So, dinugtungan ko lang ng tali din. Tapos, dinugtong ko siya ulit. So, hindi ko na siya ginagalaw. Hindi ko siya binibitad. Hindi ko siya binabanat kasi baka maputol So, ito ang mga sample na nakuha ko makakuha. So, ilan lang ito. At tinatago-tago ko hanggang ngayon. So, sana sa mga basher dyan, tumigil na kayo kasi inggit lang yan. Mas mabuti pa siguro kung maghanap din kayo kasi marami yan dito sa Pilipinas at swerte-swerte lang yung nakakahanap o nakakita na hindi naganap. So, swerte-swerte lang nila yun. Pero yung naghahanap talaga ay kung may tiyaga, mayroon ka talaga makikita. So, kailangan mong magtiyaga, no? Makinig dun sa mga marunong. Ayan mga kuha, no? So, kung gagawin mo yung isa niyan, sing-sing, ayan, ganda. So, ang dami niyan. Ang dami niyan. So, pwede mo rin gawing hikaw yan. So, napakamahal yan mga kuha. Hindi yan siya perlas na dun sa dagat. Yan ay perlas na galing sa ilog talaga. No? Ay, tumba yung flashlight natin mga kuha. So, yun mga kuha, no? At least na ibahagi ko sa inyo ng konti itong nakuha ko. Pero ito ay isang personal ko lang.
ginawa kong collection. So, yun mga kuwa. Hanggang dito na lang siguro. No, kasi hindi ko naman papakita yung isa. Ay, meron pa pala mga kuwa. Kasama na ito. No, ito yun mga kuwa. Ito. O, ayan mga kuwa. O. Ito yung kasama niya, no? O, ayan pa yung perlas, o. O, ayan. So, yan ay original talaga, no? Diyan siya nakadikit. Pero ito naman, ano na to? Sa dagat naman ito. No? Pero magkakasama lang to sila. Bali, ito ay isang pendant. No? Pero ayan yung perlas niya makuha. Ito. So, talagang ano yan? Nasa shell pa. Hindi tinanggal. No? So, ayun, ito siguro yung dalawang to, perlas din zero to. So, tinanggal. So, yan. Natural talaga yan. Kasi, hindi yan siya yung sa may yung pinapakagat sa may ano, yung ba yun? Clamp ba yun? So, ito, nakadikit talaga to sa shell niya. No? So, ito rin yung gustong-gusto ng mga kano. Pero hindi ko to binibitawan, ginawa ko siyang collection. No? So, yun mga kuha. Balikan natin tong blue sapphire kasi dito ko naman nga talaga. No? Royal blue sapphire. Napakahirap hanapin. Napaka-rare. Ang ganda. Sinlaki na siya ng kuko ko. Kunti na lang. Yan mga kuha. So, yun mga kuha, no? Hanggang dito na lang siguro. Sana sa mga ka-TH ko dyan, no, makakakuha ko. Maging bilang inspirasyon sa inyo ito ng treasure ay totoo. At hindi kailangan natin na pagdudahan. Kasi dumaan po tayo sa World War II. At lahat ng nakuha ng mga Hapon noon ay tinago dito sa Pilipinas. So isa na to sa mga tinago nila. Blue, royal blue sapphire. Napakaganda. Napaka-rare. Kadalasan kasi pag nakikita nyo ganito is parang yung black black na blue. Pero ito yung royal blue. Napaka-rare nito. So yun mga kuwa, maraming salamat sa inyo. Magandang hapon. Salamat.